Good day and happiness life mga ka-Life Change, and welcome ulit sa ating YouTube channel, Life Change OFW Journey. So for today's video, may sasagutin tayo mga tanong ng kaibigan natin, okay? So let's go. Sabi dito, kumusta ang naging bakasyon mo sa Pilipinas? Ano-ano yung mga nagawa mong bagay sa Pilipinas na di mo makakalimutan? Paano mo i-handle ulit ang OFW journey mo? Okay, so tatlong katanungan na sasagutin natin today. Okay, so number one, kumusta ang naging vacation ko daw po? Okay naman po ang naging vacation ko, bagamat short time. It was only 30 days, 4 days yung flight natin, 2 days sa in, 2 days sa out. So almost 26 days lang po yung nagamit ko talaga na vacation time. But so far, yung vacation ko is very enjoyable, very memorable, kasi yung makasama natin yung pamilya natin is napakalaking bagay. Tapos mamit natin yung mga achievement natin, yung goals natin na mga nagawa natin. So okay na okay yung nakita natin yung ganda ng buhay sa Pilipinas. Tapos naging busy tayo kasi sa everyday there's a vlog na nakikita nyo naman. So nandun yung nagtitinda tayo, nagko-construction, mostly yung OFW yung tindero, diba? So nag-enjoy naman tayo dahil nakabanding ko sa pagtitinda ang nanay ko, ang tatay ko, yung asawa ko, yung anak ko. So ito sa family business siguro na matatawag yun, okay? So yun yung pinagkaabalahan natin besides sa planting, sa mga ginagawa natin. So nag-enjoy ako ng sobra. Short time but very memorable. At beside from that one, nakapag-church din tayo. Diba, naka-attend din tayo ng mga gawain. So yan, nagpapasalamat tayo sa Lord dahil safe and sounds yung pagdating natin, safe and sounds din yung pag-uwi natin dito sa Saudi Arabia. Okay, another question is, ano-ano yung mga di mo makakalimutan sa ginawa mo sa Pilipinas? Siguro yung pagiging OFW tindero. Yung OFW tindero kasi sinimulan ko siya na magrenta kami ng pwesto. So nagtitinda ako ng mga siomai, burger, french fries. Tapos may sari-sari store kami. Tapos meron din kaming budget catering meal. Tapos namit ko yung mga estudyante na namimili. Tapos nagkakaroon tayo ng tipo mga short budget meal na ginawa natin, yung mga 20 logs, yung mga burger na 25, meron din 15. Tapos marami naman namimili kahit pa paano, sinangkilik tayo ng ating mga suki. And beside from that one, nagtitinda rin kami sa kabila, dun sa bahay namin. So nagsishifting kami ng asawa ko, di ba? Sa umaga nandun sila sa bahay, at early in the morning naman ako sa pwesto. Pagdating ng 10 o'clock, 11, balik na ako sa bahay kasi may mga ibang activities ako. So yung asawa ko naman yung papalit sa akin sa pwesto. Kaya memorable experience kasi nakabanding ko yung anak ko, yung asawa ko, yung nanay ko nga, saka yung tatay ko, saka yung mga kapatid ko. Talagang dati lagi kami sa labas kumakain. Ngayon nagluluto na lang si nanay, doon na lang kami kumakain at bumibili kami ng luto ni nanay, okay? And another thing, yung family bonding ko talaga, I make sure na every week is nagkakaroon kami ng outdoor activity ng asawa at ng anak ko. Kumakain kami sa labas, nagbumall kami, nag-stroll kami na ang gamit lang namin isang aming si Mio Lovers, ang aming motor na single. So kung saan kami naka-Robinson, Vista Mall, umiikot-ikot kami sa Paombong. Kumbaga yan, sobrang ganda ng experience ko kasi I think napatatag namin yung relationship namin ng family ko, okay? Another thing is, sabi ko nga sa inyo, yung mga flaws natin is dapat nare-rectify natin. Kung may mga mali tayo, dapat itama natin as early para makabangon ka kaagad. So yan yung natutunan ko also sa buhay ng asawa ko, okay? Kailangan learn from experience and change the experience into good one, okay? Shift bad things to good ones. Yan yung hindi natin makakalimutan na ginawa natin sa Pilipinas na very memorable yan sa akin. How you will handle again OFW life? How I will handle again OFW life? Simple lang. Pagdating ko dito sa Saudi Arabia, magtitipid uli ako. Hindi ko naman i-deprive yung sarili ko na hindi kumain ng masarap o bumili ng something. Actually, kabibili ko nga lang uli ng mga grocery store ko sa kwarto para at least hindi na ako lalabas-labas. Tipid tayo sa pagluluto at mga kain-kain dito sa bahay. Mas okay yun, mas healthy, mas fresh, okay? Pag nasa labas ka kasi magastos. So nakabili na ako ng 2 slippers, isang panlakas sa isang pambahay, di ba, medyas, mga ganun, mga basic needs ko lang ang binibili ko. Yung mga wants ko later na, okay? Ang kailangan ko lang muna needs, yung mga basic lang, mga pagkain, mga
Mga yan. So, rice cooker talaga. Kailangan ko ng rice cooker. Kaya bumili na ako ng rice cooker. O, saka yung isang water heater, yung jug na panglabas, pang outdoor. Para pag lumalabas ako, nagbabaon ako tubig na mainit at 3-in-1 ko. At ng mga coffee. Para hindi tayo bili na bili sa labas. Okay? So, mag-iipon, magpupundar. So, yung sahod natin, i-manage uli natin ng mahusay. Kailangan merong remittance, meron kang savings, at meron kang projects. Okay? Yan. Tapos yung pang-apat, personal activity ko dito sa Saudi Arabia, pambayad sa bahay, tubig, kuryente, mga foods. So, yun, ganun, managing well. Cash flow transaction dapat wise, and time management was perfect. Okay? And huwag natin kalilimutan yung Lord. Every 7th day, kailangan mag-pray ako, magpasalamat ako sa Lord, gawin ko yung fellowshipping. Every day naman ka-party ang Lord, pero iba yung special day, yung 7th day, para sa Lord yan. Yan, so yan yung gagawin ko sa buhay ko ngayon kasi mag-start na uli ang Life Change OFW journey. So to God be the glory and God bless sa inyong lahat. Thank you so much for watching. Kung nakabot sa video ito, don't forget to subscribe, like, share, and follow na rin ako sa FB Reels Leonardo Pulitan. Count me in and I will count you in also. God bless and happiness life hanggang sa susunod na video. Life Change OFW, update lang tayo. God bless.